if there is one thing sa binabanggit ni Brother Franco Manurain, mga kababayan, na good side ng pirma-pirma na ito, nagkaroon ngayon ng bitak at hindi magandang ugnayan sa charter change agenda ni Martin Romualdez at ng Kongreso ang mga party list ng CPP na kanyang nagagamit sa alliance against Duterte and against confidential fund and other issues and against SMNI. This is now a test on Monday kung si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas will go head-on against the charter change agenda of their patron and financier na si Martin Romualdez. Na kakagatin na ba nila ngayon ang kamay na kanilang ginagamit upang maging poderoso sila sa loob ng Kongreso against doon sa lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Kasi nagpahayag si Franz Castro na tinututulan niya ang pirma-pirma na ito at pinapaimbestigahan daw niya nila. So sino ang sa likod nito? Yan ay mga overacting at mga palusot style. Alam naman nila kung sino. Kaso hindi nila kayang banggain. Yun ang binabanggit ma'am ni Brother Franco Baranda. Doon sa tinanong niya kung may mga mayors tayo dati at ilang mga public officials na nai-interview dahil sa kakulangan ng kanilang resources, yung pananakot na hindi sila mabigyan ng support at projects mula doon sa district line of support, mula sa pundo sa congressional district, ay nagiging balakid ngayon sa kanila ang pagpapatuloy ng ganyang mga open na paghahayag laban sa CPP and PND. So, may nakita kasi akong noon ko pa ito iniisip yung basta kahinaan sa sistema, no? Yung example mo, yung kay Mayor Boler at saka kay Congressman Polong, di ba? So, kasi legislative siya, dapat yung pera napupunta na lang sa executive, di ba? Hindi na siya napupunta sa kongresista at na-encourage tuloy ang patronage politics and therefore corruption, di ba? And the way that parang it's very clear now, and this is one of those things that I like about what's going on. It's very clear now where the system has weaknesses. No, in fact, there's a lot of rottenness about it that you have to suck up to the speaker. Otherwise, yung ganong klaseng power ng speaker, no, to punish Davao City, 'di ba, or whoever doesn't agree with him. Paano kung yung speaker mo is a petty tyrant? Paano yon? Diba? So, dito kasi nagsimula yung mga pork barrel na yan, diba? So, we're being given an opportunity to fix the system. No, na wag na ganun kalaki yung kapangyarihan ng speaker sa pera at saka ilagay natin sa mga departments, dun sa executive departments, diba? So that it's not patronage anymore. Hindi na sila kailangan project of congressman like this, like that, diba? So, they can focus on their job of legislation, diba? Agree ako dyan. Yan ang dapat ginawa na matagal na, and you don't need a charter change for that. You need a change of heart, change of attitude, and political decisiveness. Correct ka, Eric. At pwede naman daw gawin na lang ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng panukala, di ba? So may problema kayo in particular sa isang batas na ito, for example, sa edukasyon, or some parts sa ekonomiya, pwede naman gawan ito ng batas. Hindi naman kinakailangan ng charter change. Ay nang isa sa nabanggit. Last night I was talking to a friend and then she was saying, parang I'm constantly sad these days, she said, no. Why? Because I see so much abuse in government right now. Just because Martin Romualdez is the speaker, he can withhold projects pala, 'di ba? Just because Mel Robles is he can do all of these ridiculous and outrageous things and with impunity and he can get away with it, 'di ba? So I was thinking because I'm also sad about that no? So right now parang there's a lot of sadness going on in our country because this is what's happening in front of us Yes, ma'am. Pansin ba ninyo? Sila lang ang nag-uusap. Kausap ni Presidente si Senate President. Andyan si House Speaker. So, tayo yung nakapansin. Kung hindi nyo kung naaalala ninyo, in fact, dito sa Luminous, tayo yung unang nagsabi, uy, itong People's Initiative, gusto nila pala mas mabigat yung powers ng Kongreso at hihina ang Senado. So, parang nagpi-People's Initiative kayo para dumagdag yung power ng Kongreso at halos sila na lang kakayanin nilang umarangkada mag-isa at makapag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas with or without a discussion of the people. And that is something that I noticed. Usap sila ng usap. Hindi tayo kasali sa usapan.
Kahit yung sinasabi nila, o yung economic provisions, yan ang babaguhin natin. Teka muna, tinanong nyo ba kami? Did you give us any reason kung bakit, sige, umpisahan na natin to. In fact, ang pinag-uusapan ng taong bayan, unang-una, kon ba ito? Pangalawa, magfe-federalism ba? Magpa-parliamentary ba? Maggaganito ba? Hindi. Wala yun sa usapan. Sila, economic provisions. Ito kasi nga, ang naging, hindi magandang information campaign nung last administration. To be fair, hindi naman si Presidente Duterte ang nagsulong ng idea na kailangan baguhin ang economic provisions. May mga grupo lang na nagsasabing yung 60-40 kasi, yung 60-40, parang hindi binasa yung saligang batas. Yung primary protective mechanism yun para dun sa extraction ng natural resources natin. And of course, pinoprotektahan din natin with 100% Philippine citizenship na ang ownership of land. Pwede yung foreigner kung ikaw ay dating Filipino citizen at na you inherit the property, o dating Filipino citizen ka na meron kang lupa, nagbago ka ng citizenship mo, sa'yo pa rin yung lupa na yan. So may mga rules tayo with that. Ang problema, none of them, they talk about, sige, baguhin natin yung saligang batas, ganito na lang yung paraan. Tapos ang sinasabi na ang economic provisions, where are the specific? Exactly what economic provisions and exactly what are you going to do? What are you talking about? What do you intend? Kasi sasabihin ninyo sa amin, i-revise namin yung economic provisions. Bakit? Ano ba ang problema? I-define nyo sa amin kung ano yung problema at ayusin ninyo. Kasi hindi kami bulag. Sasabihin ninyo, kasi kulang ang foreign direct investments at chuchuchu ninyo. Kulang dahil doon, sa ligang batas talaga yung nagpigil doon sa foreign direct investment. In-ignore ninyo yung mga presyo ng tubig, kuryente, internet, at kahinaan ng internet, kahinaan ng ating mga infrastructure. Kulang ang roads, kulang ang bridges, kulang ang internet, ang daming kulang. Kulang nga sa kuryente sa ibang mga probinsya. Paano tayo maghihikayat? Kahit local investors, hindi natin mahikayat na mag-invest. At bakit? Paano ka magagawa ng malaking negosyo? Patay sindi ang kuryente, patay sindi ang internet. At hindi natin maasahan. Ito na naman, bagsak na bagsak daw ang presyo ng cabbages. Local yan bagsak daw ang presyo. At bakit? Kulang sa cold storage. Kulang sa, hindi naman mabibenta ka agad yan. Pag hindi mo nabenta ka agad, syempre may magne-negotiate, benta mo na lahat yan sa akin, ganito. Alam nyo ba na hindi pa umaabot ng 10 piso ang isang ulo ng cabbage doon sa malapit kung saan ng mga farmers. Pero pagdating dito, mahagupit ang presyo. Ayan, sabi ni Ayam Karen, ang mahal sa palengke ng repolyo. Pero doon sa ating mga magsasaka, ay wala pang 10 piso. Kaninong kasalanan yan? Yung middlemen na dati iniimbestigahan daw ng Kongreso pero wala naman nangyari. Na sinasabi mismo ng ating Pangulo nung siya ay nangangampanya, paano natin poprotektahan yung mga farmers? Ayusin natin yung logistics niyan. Ano yung logistics? Cold storage, grain silos, farm to market, the access to the markets, direct access to the market. Meron pang binabanggit na we can connect the farmer directly to the market. May internet na, mga ganyan. Nasaan na? Magtatatlong taon na, magdadalawang taon na. Hanggang ngayon, nga pa rin tayo dyan sa logistics system na yun. Buti sana kung hindi yan ipinangako. Diba? Pinangako yan sa atin. Yun, napapatapon lang, sabi ni Ma'am Karen dito sa TikTok, natatapon tuloy yung mga napaghirapan na patubuin, palakihin ng ating mga magsasaka. Sabi ni Jeff, sino bang scriptwriter nila? Ba't di tugma ang mga script? Oo nga nakakaloka nga ito. Parang, tulungan ba namin kayo? Sabi ni Sayer yun, fake news po. Ano yung fake news? Wento mo naman. So sabi ni Piping Dilat, ang theory naman niya ay may imprimatur ang Pangulo dyan. Hindi nawala si Speaker Alvarez nung si VP Sara lang ang dahilan. Sabi ni Ayam Karen, edited yung nanalo sa loto. Kasi yung kalendaryo sa likod 2023, tama ba? Isa pang issue yan. Nasaan si Joey? Gusto daw niya mag-co-host dito?
Nasaan si Joey? Hindi ko makita. So, ayun. Tapusin muna natin yung sermon, di ba? Sabi ni Ma'am Joan, 51% daw natapos ang FMR. Farm to Market Roads. Na in reality, hindi din nila accomplishment. Yun na nga eh. So, nag-iintay tayo ng mga announcements, ng PCO and all that. Tapos, eto, pinagbigyan tayo, nag-announce, sablay. Hala, kaloka. Sabi ni Seo, ang dami pong issue ngayon, butin lang, nagsalita na si Sen Amy. O yun, totoo, nagsalita nga si Senator Amy. Ang problema, lumalaban siya mag-isa. Ito, sabi ni Doom, yung sablay talaga. Wala tayong magagawa. Sabi ni Rex, medyo mahina lang daw talaga ang namumuno. Sabi ni Naignis, may hinala ako sa usapan ni BBM Zubiri, Romualdez Legarda at Angara. Yan yung mga number 1 na mga balimbing na politiko at ambisyosong politiko. Paggising ng mga Pilipino, isang araw Prime Minister na yan si Tampi. Hi kay Random Things. At member lahat yan ng parliamentary at mga kampi ni Tampi. So, yun. Hindi, ang problema, hindi ako makapag-co-host kasi lilitaw lang yan dito sa sa TikTok. Yung TikTok natin, hindi gano'n. Hi Joey, pwede ba dun ka sa kabila kung gusto mo umakyat dito sa Pero dito ka sa StreamYard. Kasi hindi, pagka dito ka sa TikTok lilitaw, hindi ka makikita na mas malaki yung mga nanonood dun sa YouTube at saka Facebook at baka hindi ka marinig. Mas malakas yung audio kasi ng nung kabila. Padalang kita ng na ipopost ko sa sa YouTube at saka sa Facebook na live yung yung link para makaakyat ka. Para sa StreamYard ka. Yes. Okay. So, yung iba huwag kayo aalis sa TikTok, masaya naman dyan. Laki ng problema ng bansa, sabi ni Pinoy ako, talamak ang korupsyon, buti